Sa akin naman po is, honestly, paborito ko po tong verse na to. Ito po yung kinakanta ko pa nga eh. Gusto nyo, kantahin ko muna ha? Kaso wala yung golden mic eh. Hindi. Kasi yung verse na to, pag alam nyo po, si King David po talaga is, may imagine pag sinabing King David, tinalo niya si Goliath. Pag narinig yung pangalan King David, lahat ng kalaban, pastilin, mga pastilin. Ano ba kasi? Palestine, yun. Ba't kayo nabubulol? Pastilya sa rinig niya. Yun, natatakot sila. Pag alam nila si David nandyan, natatakot sila. Kasi pag si David nandyan, makikita mo sa book of history, makikita mo ang kinakalaban niya, mga giant. Mga kamag-anak ni Goliath. Na ang tataas, 8-footer, pataas. Malalaki. Ganon siya katapang, ganon siya kaano. At ang nakaganda pa kay King David, pag umawit siya, laging talagang expression siya. Pag sinabi niya sasayaw sa Panginoon, talon-talon yan. Hanggang sa maghubad siya ng damit at itaas ang kamay. Kasi gusto niya i-express yung kasiyahan niya. Sana tayo din, pero huwag naman maghubad ng damit. Yung kasiyahan lang po. Kasi baka ibang isipin sa atin eh. Pero yung gusto ko i-express sa inyo, ganun siya. Pero sa prayer na to, ni King David, siya po ay nagkasala kay Bathsheba. Siya po ay nagpatay ng tao, na inosenteng tao, na Israel mismo, sundalo pa niya, ang asawa ni Bathsheba. Nilagay niya sa harap, sabi niya sa isang herila niya, o ilagay mo itong tao na to sa harap. Tapos pag nandun na yung sa gitna ng gera, i-back out mo na sa likod. Para sure talagang mamatay. Ang ginagawa ni King David, tapunan yung kasalanan na nagawa niya. Para pag namatay yung lalaki na yun, pwede niya pakasalan si Bathsheba at angkinin yung anak na yun. So, ganun po yung prayer niya. Isipin niyo po yung kasalanan na nagawa niya. Pero nakita niya na wala siyang may tatago sa Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, restore to me the joy of salvation and renew a right spirit with me. Kasi mali na yung, niya mali na yung motive niya, mali na yung, pag-ugali niya, hindi na siya, alam niya, hindi na siya yun. Hindi niya gusto na ginagawa niya. Kaya nandun siya nagsisi. Kaya nabuo niya yung prayer na to. Kasi pag nakasakasalanan ka talaga, pag feeling mo malayo ka sa Panginoon, parang feeling mo hindi ka ligtas, hindi ka safe. Sa araw-araw na pumuhay, naranasan ko rin po yan. Sa past, naranasan ko yan. Paano? Pag-take ko ng drugs, para ako nag-cheat sa Panginoon. Pag-go ko sa drugs, patuloy kong ginagawa, para ko na rin pinapatay ang sarili ko. So, wala po akong pinagkaiba kay King David. Gayon din sa, nakakalungkot sabihin, sometimes, many times pala sa atin, pag-gising natin, mas inuna pa natin ibang bagay kaysa prayer. Wala tayong pinagkaiba kay King David. Yun ang feeling ko po. So, ganun po yung prayer. Pero, makikita mo yung ginawa ni King David talagang iba siya pang nag-remorse. Kasi pag nagkasala po tayo, dapat po tayo may remorse. Kumbaga, papakita na sa Panginoon na nagsisihan talaga natin yun, na hindi na natin gagawin. At step forward po tayo. Pero ang Panginoon po, tama po sinabi ko lahat ng kata dito, tapat po siya. Sama po yung kinanta, hindi siya namimili. Lahat tayo may privilege. Kung isipin lang natin ang ginagawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, nakakalungkot sabihin, nakakasad sabihin, pero nakakakilig ang ginawa ni Jesus. Sino ba ako para alayan ng buhay? Sino ba ako na tinalikuran niya ang trono sa langit para iligtas lang tayo? Na tayo na mismong shortcoming lagi sa Kanya. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay lagi nandyan. As lalo tayong, dahil sa ginawa ni Jesus, dahil sa pag-ibig ng Diyos, lalo tayong lumalapit sa Kanya. Dahil nakikita natin yung pag-ibig ng Diyos na aakit tayo sa Kanya. So napakaganda po pag ang pag-ibig ng Diyos ay maramdaman natin, matamasa natin. Dahil nandun po yung tunay na kagalakan, kasiyahan. So ito po yung masabi ko sa verse na to. Twice a week, lagi ko po ito kinakanta. Pag nagdadrive ako ng motor, lagi ko ito kinakanta. Kasi nagbibigay siya ng joy. Kasi alam ko, everyday kailangan ko ng joy ng salvation at kailangan ko ng right spirit, right with God na spirit
para alam ko kung ano siya harapin ng Panginoon. So yun po. So ngayon po, dadako na po tayo sa panghalatang panalangin. Alalahanin po natin ang bansang Pilipinas. So ngayon po, konting katahimikan na po tayo dahil pag na-distract po ako pwede tigil hanggang sa matapos po kayo. Dahil po ang kaharap po natin ay Diyos na buhay. Diyos na consuming fire. Ayaw na may kaagaw siya. Ang Diyos po natin ay banal po. So mag-show po tayo ng reverence. Mag-agree po kayo sa prayer ko. Kasi po, ang dalawang tao at hindi pa nagkakaisa sa prayer, sabi ni Jesus, nandoon siya. At dinidinig na to lagi sa Panginoon. So tayo po yumuko at manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa umaga nito. Nandito po kami lahat, Ama, upang pasalamatan ka. Dahil sa nadaang araw, Ama, yung pagmamahal mo, yung protection nyo, yung pag-ibig nyo na naramdaman po namin, Ama, spiritual, financial, at saka physical, Ama. Ito po kami, malayang makapagpuri sa'yo, malayang makapag-awit sa'yo. Kahit may tinig kami, sintonado hindi, Ama, alam nyo po na nakumakanta kami bilang pasasalamat sa kabutihan niyo po, Ama. Dahil dakila ka po. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang lumikha lahat ng bagay na may buhay. Ama, wala po makakanta ng mundo ito kung wala po kayo. Ama, salamat po. Ngayon po, Ama, kami po lumalapit sa inyo upang patuloy pinadalangin ang bansang Pilipinas na may patuloy itong maging malaya. Malaya kaming makahayag sa pangalan ni Jesus. Mahayag namin lang yung salita, Ama, sa kapwa. Malaya kaming may pahayag ang pagmamahal, ang kabutihan niyo po sa amin. Naway maging ilaw kami at asin, Ama, itong church na to, Ama, magsimula po, Ama. Naway dumami po kami, Ama. I-send niyo po yung Holy Spirit, Ama, dahil hindi po namin kaya kung kami lang po. Pero dahil sa tulong ng Holy Spirit, lahat po ng bagay magagawa po namin. Lalo-lalo po sa Ama, sa times ng Acts, sa times sa Apostol, when you sent down the Holy Spirit, Ama, in the form of tongue, Ama, after that day, Ama, thousands ang na-add po, Ama, sa church na yun. Hindi po yun imposible sa panahon nito, Ama. Dahil alam po namin, napakalapit na po ng second coming. Every time, kahit saan kami lumingon, Ama, nakikita namin signs of wonders, Ama, na mga sinyales na napakalapit na po ng end times, Ama. Sometimes, hindi lang po nararamdaman ng mga tao dahil nasanay na po sa kalapan. Pero kung titingin po kami sa buong mundo, Ama, makikita po namin, Ama, na napakalapit na po. Alam po namin, Ama, na ayaw niyo po magdusa ang inyong mga lingkod. At ayaw niyo rin po, Ama, bilisan ng panahon din. Alam po namin, Ama, na hinahabaan yung panahon upang ma-reach out pa po, Ama, yung mga tao hindi pa po nakakarinig na yung salita. Hindi pa po nakakilala sa inyo. Ama, gamitin niyo po kami sa pamaraan ng kalooban niyo po, Ama. Ama, pagpalain niyo po ang namumuno sa Pilipinas, simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Bigyan niyo po sila ng banal na takot. Naway laging kalooban niyo po ang masunod sa pamumuno nila, Ama. Ama, dinadalangin po namin sa church na to, pagpalain niyo po ito. Pagpalain niyo po lahat ng membro nito. Pagpalain niyo po ang nagpala ng church na to, at pagpalain niyo po, Ama, lahat sa paligid, Ama. Ganyan din po, Ama, sa upper, pagpalain niyo po. Pagpalain niyo po kami, Pastor Rabi, Pastor Randy. Naway, patuloy niyo po silang bigyan ng malusog na pangangatawan. Dahil sila po yung nangunguna sa amin, Ama. Sila po yung matyagang nag-aayaya sa amin, mag-Bible study, nag-encourage sa amin, na umati ng church, nag-encourage sa amin, na kailangan po namin kasi sila po nangunguna, Ama. At sa kabila po ng panahon, Ama, hindi po sila nagsasawa. Patuloy niyo po silang bigyan ng apoy, Ama, na paglilingkod sa inyo. Patuloy niyo po silang bigyan ng malusog na pangangatawan, Ama. At naway pagkulob niyo po yung desire ng kanilang puso, Ama. Alam po namin ang desire ng puso nila, Ama. Ma-prepare po ang kingdom ni Jesus, Ama, sa paligid na nandito, Ama. Ama, itong spiritual family, Ama, lumago po ito, Ama. Magkaisa po kami. Yung puso namin ma-align po, Ama, naka-align po sa puso niyo po. At ang aming mata, Ama, buksan niyo po. Ipakita niyo po sa amin kung anong nakikita niyo po, Ama. Upang maintindihan namin kung anong dapat po namin gawin. At Ama, bigyan niyo po kami ng Holy Spirit na willing mag-share na yung word, Ama. Willing na bubukatin bibig namin, Ama. Gamitin niyo po kami, Ama. Naway hindi po makita ang aming kagalingan, kundi makita ang iyong kabutihan at inyong pag-ibig sa amin. Salamat po, Ama, sa laging pagdinig sa aming panalangin. At higit po sa lahat, Ama,
Patawad po sa mga kakulangan, kasalanang nagawa namin laban sa inyo. Nawa hindi tuhad lang upang bingin ang aming panalangin at hinaing. Salamat po, Ama, sa laming pagdinig. At dinadalangin din ko rin po, Ama, namin po, Ama, yung mga missionaries sa buong mundo, Ama, na pupunta sa ilang lugar. Alam po namin, Ama, maraming missionaries na pupunta sa ibang lugar na bawal ang iyong salita. Buhay ang kapalit sa kanila, Ama. Ama, pagpalain niyo po sila. Pumupunta sila doon, Ama, na wala kang support, Ama, ng church. Pagpalain niyo po sila, Ama. Protektahan niyo po sila, magpadala kayo ng milyong-milyong anghel upang mag-ingat at maggabay sa kanila. Dahil alam po namin, Ama, ang ginagawa nila ay nag-prepare po sa kingdom niyo po, Ama. Salamat po sa kabutihan niyo, Ama. Hindi ang bibig ko, hindi tumitigil sa pagsabi ng salamat, O Diyos. Kasi alam po namin na hindi ka tumitigil sa paggawa ng mabuti. Lalo pag kaming mga lingkod niyo po, Ama, alam po namin, kami po'y nakadepende lagi sa inyo. Minsan may kakayahan po kami, pero alam po namin lahat ng biyaya, lahat ng blessing, lahat ng aming hininga, lahat ng aming kinakain, dahil lang po yan, Ama, sa biyaya nyo. Salamat po. Ngayon po, Ama, sa magsispeak dito, i-bless nyo po, Ama, kanyang bibig. Langisan nyo po, Ama. I-prepare nyo po yung heart and mind namin upang maintindihan po namin ang iyong salita, maunawaan at may pasamuhay, Ama. Salamat po, Diyos, na kami po'y malayang nakakarinig ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming wisdom, Ama. Bigyan niyo po kami ng heavenly wisdom upang makita po namin yung mensahe. At hindi lang po namin, Ama, ma-apply at magpasamuhay, kundi maihayag po namin, Ama, sa kapwa namin ang iyong pagmamahal, ang iyong kabutihan. Salamat po, O Diyos. Ito'y samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ang masabi ng Amen. Praise God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Ba't parang napakalungkot nating lahat? Sumasabay ba tayo sa panahon na medyo makulimlim? Hindi mainit, hindi rin naman maulan? Pero, ang ganda kasi ng word eh. Sabi niya, restore to me the joy. Diba? Ayan, tamang-tama yung word na ibinigay sa atin. Nag-feedback ka na. Pakiayos yung ating mic. Medyo mas malakas pa yung echo niya. Mic test, praise. Ayan, volume na lang ng konti po. Thank you. Ayan, so sabi dito, ibalik, no, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Sino dito na in love na? Lahat tayo, no? Lahat tayo naka-experience ma-in love. Tama ba? Ba, si Johnson lang ang na-in love ba? Ilang beses na, kapatid? Hindi na mabilang? Hindi na mabilang? Lahat tayo pag na-in love. Ano bang meron pag na-in love ka? Inspired ka, no? Lahat sa'yo may meaning, no? Tawag nito? Ha? Nagtututbrush. Nagpapabango, lagi. Ano po? Kung babae, nagpapaganda. Pag lalaki, laging, blooming. Pag babae, pag lalaki, medyo conscious na sa kanyang pananamit, no? Kung ano itsura niya, pati paggupit ng buhok, ano pa ba? Tapos, ano pagka-in love ka, ano pa? Nakangiti pag nagsiselfone. Nakangiti pag nagsiselfone. Laging nasa mood. Nasa maganda lagi ang mood. Tama ba? Pag in love ka? Ano pa pag in love? Go, church! Pag in love. Nakalimutan na natin yan, Sister Sally, dekada na. Pag in love ka? Napupuyat. Napupuyat. Biglang bumabait ba pag in love? Oo, nagbabago. Pwede. Nagiging masipag. Pwede ba yon? Nagiging masunurin. Ayan, pag in love. Naliligo na daw. Naliligo na? Bakit? Pag hindi ba in love, hindi naliligo? O nagiging mas madalas pag in love? Araw-araw nang naliligo. Ayan, mas madalas na pag in love ka. Dahil gusto mo lagi kang mabango, malinis lagi ang tingin sa'yo ng special someone mo sa'yo. Ano po?
At higit sa lahat, pag in love ka, lahat ng ginagawa mo, iniingatan mo huwag ka mapintasan. Tama ba? Sinisikap mo maganda lagi ang makita sa'yo. Tama ba? Lagi kang laging maayos, kapita-pitagan, parang gano'n, no? Talagang gusto mo laging maganda lahat. Sa buhay Kristiyano po, may nagsabi dito kanina kahit gaano ka katagal pa, kahit gaano ka kalalim, may pagkakataon na dumadating sa'yo, sa buhay mo, sa punto sa buhay Kristiyano na may mga panlalamig. Yan. Diba? May panghihina. Diba? Ganon din naman sa buhay natin, diba? Kahit gaano ka ka-in-love. May time na nananawa ba? Tawag ba yun? Umay. Nauumay. Parang natatawa ka na sa sarili mo, pag ang usapin ay, parang ano nangyari sa akin? Natatauhan ka ba? Natatauhan ka? Ba ang pinagagawa ko sa sarili ko? Okay. So parang hindi naman natin lahat yun ma-relate sa spiritual life kasi ang layo. Pero ang talagang pwede natin ikumpara doon ay yung lahat ng sigla, ayan, yung gana, tama? Yung interes sa mga mabubuting bagay ay nandun. Pero pag may time na dumadating na yung spiritual life mo ay nadidrain ba tawag nun? No? Na masyadong nanunuyo? Ano pa? Ano pang tawag doon? Yung ikaw mismo may alam mo sa sarili mo na may ginawa kang mali, may pagkukulang, may ginawa kang bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Tama? Na siyang naging dahilan kung bakit yung joy na apaw-apaw dati, hindi naman totally nawala, pero nabawasan. Kung sa porsyento halos kalahati, o baka 30 na lang, 40 na lang yung natira, kaya hindi ka na ganun kainit, hindi ka na ganun ka-excited na mag-share ng love ng Lord, tama? Hindi ganun ka naka-excited na mag-encourage sa iyong kapwa believers. Ayan. So kaya ito yung prayer ni David na pwede din naman nating angkinin na panalangin natin, mga kapatid ko sa pananampalataya. Na pag dumating ka sa punto na ganyan, lapit sa Panginoon. At aminin mo yung mga, alam mo ikaw at ang Lord yung nakakaalam kung anong dahilan ng iyong panlalamig, pananamlay mo sa spiritual life mo. Ibabalik yun ng Lord. Basta totohanan ka lang na umaamin, kumikilala na ang Diyos lang ang pwedeng magbalik ng iyong kagalakan. Kasi yung dahilan nun, yung salvation na nasa sayo, unti-unti nang parang baliwala na. Parang hindi mo na ganun ka binavalue. Tama po ba? Hindi mo na ganun ka binibigyan ng halaga yung kaligtasan na nasa iyo. At baliwala lang, pag nagkasala, sabi nga, pag nagkasala, i-repent, application agad ng John 1, 1 John 1:9 ba yun? Ano ba ang sinasabi sa 1 John 1:9? Confess. Hindi pwedeng laging ganun mga kapatid ko. Pwede ba kumikot ito? Masakit sa katawan pagka masyado nakatutok. 1 John ano yun? If you confess your sin. 1:9 na kung ipapahayag daw natin yung ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng ating pagkakasala sapagkat siya'y tapat at matuwid. So hindi natin ito pwedeng gawing excuse para maya-maya magkasala. Amen po? Para maya-maya magkamali. Pag alam nating mali na, hingin na ng tawad at hingin yung power ng Diyos para wag ka nang manatili doon sa kahinaan mo na siyang dahilan kung bakit ikaw ay nanlalamig sa Panginoon. Dumadating talaga yan. Lalo na pag marami kang problema. Pero alam niyo po, dapat the more na may problema kang madami, the more kang lumapit sa Diyos. Kasi yun ang tanging source ng iyong strength para makayanan mo ang mga problemang nasa harapan mo. Yung kadalasan talaga ang naglalayo sa Diyos sa tao ay kasalanan. Pagkakamali, pagkukulang, yan. Mga paulit-ulit, nagiging habit, hindi na natutuwa ang Diyos, hindi na nalulugod ang Panginoon. Yun yung umaagaw, yun yung unti-unting nawawala ang kagalakan mo, kapatid. Kaya, okay lang yan? Mag-church o hindi, okay lang, pareho lang naman. Hindi po, ang layo. Ang layo, pag talagang i-compare mo, yung buhay mo na, andun yung iyong
tawag nito, kauhawan at kagutuman sa mga bagay na makalangit. Okay, welcome po muli sa gawain ng Panginoon. Marami tayong mga kapatid na wala marahil may mga pinagdadaanan din sa kalusugan. Hindi po ako dyan, it's a puwera, ako mismo. Pagising ng umaga, grabe yung sakit ng katawan. Oo, medyo ngongo pa nga dahil sa sipon, ubo, pero sabi ko, Lord, kaya ko to. Kaya nga lagi kong kinakanta kanina, the Spirit of the Lord, di ba? Great and mighty, di ba? Greater is He that is in me, that He that is in the world. Di ba? I am more than conqueror. Yun ang lagi natin i-claim. By the power of His name sa buhay natin. Dahil yun nga, may mga kapatiran tayo na may mga nadadaig ng problema, nadadaig na mabibigat na magsubok, no? Hindi dapat, the more na sinusubok ka, the more na lumapit ka sa Diyos. May mga kapatiran naman tayo na namumroblema sa member ng family, tapos karamihan din, financial, yun ang mga daing pagka kinukumusta mo. Pero teka muna, sino ba ang may kakayahang magbigay ng lahat ng yon? Sino ba ang pwedeng mag-ayos ng kahit gaano kahirap, kagulo, kagusot na buhay? Di ba ang Diyos pa din? Amen po? Ang Lord pa din. Kaya dapat hindi natin binabaliwala yung panahon na ganito na meron tayong chance na magsama-sama para magpalakasan. Nandito tayo para muling palakasin ang ating spirit, para muling kumain. Pwede kang kumain kapatid mag-isa, personal devotion. Pero isa ito sa inuutos ng Diyos na kayo'y magtipon-tipon. Ano sabi sa Hebrew? Huwag niyong kaligtaan ng araw ng pagdalo. Saan niya matatagpuan? 9 ba yun kapatid? Hebrew 9 or 10? Hello! Nasaan na tayo? Huwag niyong kalilimutan ang ano po? 10 verse, ano yun sa Hebrew? 25? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Hebrew 10:25, gaya ng nakasanayan na ng iba. Nakasanayan na ng iba na wala lang. Tapos sabi dito, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. So marami ngayon dadayain sa, unahin mo pa ba yan? Unahin mo pa ba yung praise the Lord na yan? Eh mas kailangan mo ng kumayod para may maisaing ka the whole week, para may pambayad ka sa kuryente, tubig. Hello? Para may pambayad ka sa utang, unahin mo pa ba yan? Eh malaki ang kita pag Sunday, tama, di ba? Pagka ikaw ba ay empleyado, mas malaki ang bayad pag Sunday? Oh, di ba? Kasi consider yung overtime. May may 30% na add sa daily rate mo, tama? So malaking bagay yun. Pero mas malaki po ang higit na mabibigay sa atin ng Diyos. Dahil holistic po ang Lord pag nagpala. Amen? Hindi lang material. Hindi lang yan ang kailangan natin. Ang material pang mundo lang. Tandaan po natin. Lahat ng meron tayo na may kinalaman dito sa mundo, nawawala, nauubos, diba? Pero yung mga bagay na meron tayo makukuha galing sa Diyos, yan lang po ang pwede nating madala sa harapan ng Panginoon. So, ayan, nakakalungkot man na wala ang iba, magpalakasan tayo. Okay, continue na po tayo sa atin pong pag-aaral ngayong araw na to. Diyan tayo mag-aaral sa Juan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating topic. Yan pong ibinibigay sa akin ng Lord. Kung pwede lang buong month. Pero hindi pwede kasi may mga naka-schedule tayo mag-speak. Hindi lang po ang iyong lingkod. John chapter 1 verse, ano yan kapatid? 14. Okay. Ano po yung title dyan? Ganun pa rin? Jesus Christ found in God's Word. The Word become flesh. The Word become Flesh. flesh. Ayan. Tayo po tayong lahat at basahin natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng Juan chapter 14. 1 verse 14. Okay? Tama po? Sige po, church, pakibasa. Naging tao ang salita at umiran sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya. Nilagay sa isang anak ng Ama. Siya ay pustos na kagandahang loob at katotoo.
at katotohanan. Let us pray. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po na nagtagumpay po kami sa buong linggong nagdaan. Salamat at iningatan niyo po ang iyong mga anak. Iningatan niyo po kaming malagpasan ng lahat ng mga pagsubok, lahat ng hamon sa buhay. Maraming pong salamat, kinatagpo mo kami sa aming mga pangangailangan. Salamat sa katotohanang napakapalad po namin. Nandito kami ngayon dahil sa inyong kagandahang loob, dahil sa biyaya mo, kami ay kumikilala na may magagawa po ang iyong mga salita sa buhay namin. Kaya naman po kami ay sumusunod sa iyong utos na bigyang halaga namin, bigyan namin ng panahon, ang araw na kung saan napagkasunduan namin na magtipon-tipon, which is araw ng Sunday, Lord, na lahat, karamihan ay free, Panginoon, sa araw na yon upang palakasin, patatagin, palalimin ang amin pong buhay spiritual. We pray na kami po ay patuloy na katagpuin nyo sa aming mga need, lalo higit ang aming soul, ang aming spirit. Ang salita mo lamang po ang siyang tunay na katugunan sa lahat ng aming kailangan. Dalangin po namin ang patnubay at gabay ng Holy Spirit nang sa gayon hindi po kami manangan sa sarili naming karunungan at kakayahan, kundi magmula sa iyo ang aming pangunawa. Magmula sa iyo ang aming kakayahang intindihin ang bawat salita mo na aming mapag-aaralan. Tulungan niyo po kami na maisakabuhay namin ang bawat salita mong aming mabasa, mapakinggan, at ito po'y tumimo sa aming mga puso. Sa tulong ng Holy Spirit, salamat sa power ng iyong word at salamat sa power ng name of Jesus sa aming mga buhay. Maitaas ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Mangusap ka po sa isang simpleng kaparaanan, O Diyos. Salamat sa mga pagpapala na kaloob mo sa amin. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Amen at amen. Makaupo na pong lahat. Praise God. Ay, mayroon po tayo palang kasama ngayon na hindi natin lagi nakakasama. Pero hindi to first time, Josie po ba? Jocelyn po. Tama ba? Okay. Si Jocelyn ay nakakasama namin dati pa, pero hindi lagi, no? Parang after 1 year, ngayon ka lang ulit. Tama po, di ba? Or nakapunta ulit? Nakapunta bago pa mag 1 year si tita mo. Okay. Si ano po ang pangalan nila, yung naka-red? Mirna po. Ayan. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Jocelyn at Mirna. So welcome po kayo. Alam niyo po hindi nagkataon kung bakit na timing na Saturday, Sunday kayo nandito. Mahal po kasi kayo ng Diyos. So gusto ng Lord ma-experience ninyo yung power ng kanyang salita. Na hindi lang basta ninyo alam, hindi lang basta ninyo nabasa, kundi ang bisa po ng pag-ibig, ng grace ng Lord sa inyong buhay. Sa buhay po ninyo ay inyo pong patuloy na maranasan. Kasi mahal po kayo ng Lord. Amen po? So ayan, ang pag-aaralan natin ngayon ay, sabi doon, the Word become flesh. Sabi doon sa John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Ang nagsasalita dito ay si Juan, John the Baptist. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ang katotohanan. Thank you, Lord. Kaya ko to. Bakit natin ito hinihinging pag-aralan at tuloy-tuloy natin pag-aralan? Kasi po, hindi na talaga biro yung mga na-encounter natin at mai-encounter pa na iba't ibang doktrina o turo. Maraming nagtuturo na si Jesus ay... Hello! Ano? Si Jesus ay? Hindi. Si Jesus ay? Tao lamang. Oo. Kaya, kailangan natin itong pag-aralan. Ay, wala na yata akong battery. Ayaw na pa. Pwedeng palitan mo na lang. Ayaw na kaaway pag-aralan, ano? Nalubat na, ano? Bago itong battery ito, ano? May kain ka lang. Thank you, anak ko. Ayaw ko pa sa warmer. Ito na wait. Friends. Thank you. Ayan, praise God. Mahalaga po na atin pong
patuloy na aralin, no? Ang katotohanan about Jesus, na ang sabi nga dyan, the truth of Jesus Christ found in God's Word. Yung katotohanan about Jesus ay sa salita lamang ng Diyos natin masusumpungan. So napakahalaga po na atin tong aralin ng mas malawak pa, maunawaan natin, maintindihan natin nang lalo pa tayong maging matibay sa ating stand, sa ating faith. Tama? Yun yung goal doon. Yung hindi tayo mag-wave, hindi tayo mako-confuse, hindi tayo malilito. Na ano ba yun? Ano ba yung narinig ko? Ano ba yung turo sa akin? Ano ba yung ibinabahagi sa akin na si Jesus daw ay tao lang? Si Jesus ay hindi naman talaga Diyos. Siya ay tao lang kasi kung Diyos siya, bakit siya nagutom? Di ba? Bakit siya nagalit? Ano pa? Nauhaw. Ano pa yung si Jesus? Nasaktan, tama? Ano pang meron siya? Umiyak. Oo, nauhaw siya, nauhaw. Kasi nga, nasugatan. Kasi kailangan niya pagdaanan lahat ng yon. Dahil sa iyo, kapatid, at sa akin. Amen? Dahil sa ating lahat, kailangan niya pagdaanan yung lahat ng iyon. Sabi dyan, ang katotohanan, sa bungad pa lang ng salita ni John, sa sulat niya, bungad pa lang sabi niya sa John 1:1, nandyan ba kapatid? Nang pasimula, hello, andyan na ba? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Wala kayong Bible na hawak, so dito po kayo sa monitor mag-focus. Kasi andyan yung word para makasubaybay kayo ng mainam. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Salita ay kasama ng Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. So, ang tinutukoy po dito na salita, walang iba kundi si Jesus. Amen? Salita at si Jesus ay iisa dahil siya ay Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihang anak ng Diyos. Sabi diyan, si Jesus at ang salita ay iisa. Tama ba? Nandyan ba? Mayroon ba tayong ano dyan? Kung ine-next mo sa ating pag-aaral para mas lalong malinawan. Next pa po. Meron ba dyan? Number one ay yung ano natin na si Jesus at ang salita ay iisa. John chapter 1, binasa na natin kanina. Chapter 1, verse 1 to 2. Nandyan ba, anak? Si Jesus at ang salita ay iisa. Si Jesus ay Diyos. Come on, church! Si Jesus ay Diyos. Parang ayaw nyo maniwala. Hindi kayo naniniwala si Jesus ay Lord? Si Jesus ay Diyos. Natok ba kayo nagugutom? Sabihin nyo lang kung mag-break muna tayo. Ano po? Ba't parang, ito ba ang nagagawa ng sobrang over? Sobrang na over na? Loaded ang ating isip, ang ating... Kaya nga itong church na to, kailangan mag-recharge tayo. Hindi pa rin tayo na-recharge sa praise and worship. Sa prayer, medyo dapat meron na. Medyo, kumbaga sa ilaw, hindi man ganun kalakas, medyo nasa kalagitnaan na yung sinag. Diba? Hindi yung talagang totally blackout. Okay, so pangalawang itinuturo sa atin ang katotohanan na si Jesus ay Lord. Sabi niya doon, nangungusap ang Ama sa pamamagitan ng anak. Nandyan ba? Okay. So, nung unang panahon, sa Old Testament, sa mga ninuno natin, paano nangungusap ang ating Diyos? Sa pamamagitan ng mga propeta. Tama? So, ipinapadaan niya sa propeta. Okay, huwag na nga ako ma-distract sa nakikita. Okay, so dito po, nakikita natin sa Hebrew, chapter, ano po yan? 1. Chapter 1. Ito yung patunay na ang ating Ama sa Langit ay nakikipag-usap sa atin through kay Jesus. Tama? Sabi niya dito, nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno. Okay, praise God. Sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit, Sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. sa pamamagitan ng Kanyang anak. Go! Nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ay piniling tagapagmana ng lahat ng
So nakita po natin yung katotohanan yan. Na nung araw, hello, busy kayo dyan, pwedeng mag-focus muna. Yung phone i-off, wala mo ng transaction. Hey, praise the Lord. Ito po, monitor para hindi ka malito. Kasi mayroon din minsan, yung ating phone, iba yung, tama ba? Parang iba yung, oo, may malalim, parang, ang lalim naman ng kahulugan nito. So, mas mainam siguro, dito na lang tayo. Kasi yung Bible natin sa phone, maliban na lang kung pareho. Meron din minsan, Kim, pareho, no? Yung translation, pero yung iba yung verse. Okay, so sabi dito, nung unang panahon, nakikipag-usap ang ating Ama sa Langit sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng propeta. Pero ngayon, napakapalad natin sa ating panahon, nakikipag-usap ang Diyos, sabi dyan, ano po? Ngunit sa mga huling araw na ito na yon. Siya ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So, unti-unti na, meron na tayong patunay na hindi tao lang basta ang Diyos. Hello! Una, sabi dyan, nagkatawang tao ang salita. Sino yung salita? Si Jesus. At next, sinabi niya doon, ang salita at ang Diyos ay iisa. Kasama ng Diyos ang salita dahil ang salita ay Diyos. So, lumilinaw naman. Hello! Kasi kung hindi kayo interesado sa ating pag-aaral, abay titigil na po ako, sayang naman. Nahihirapan po kaya ako magsalita kung alam nyo lang. Kasi hindi po ako talaga, yung butsipon. Pero dahil kailangan kong sumunod, kailangan ko kayong turuan, kasi yun yung gusto ng Lord sa buhay ko. Pero kung hindi kayo interesadong matuto, abay wala po ako magagawa. Kasi hindi naman po ako ang mawawalan, kayo din. Tama po ba? Hello! Napakapalad po natin na meron tayong kalayaan mag-aral ng salita ng Diyos. Pero nasa atin po ang desisyon kung gusto nating maintindihan, lumawak, lumalim tayo sa pagkakilala natin sa Diyos o gusto natin dyan na tayo lang. Huwag na tayong mag-grow. Huwag na tayong umusad sa ating spiritual na buhay. Hindi po yan ang kalooban ng Ama. Hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon. Ang kalooban niya, magkaroon naman po ng progreso ang ating buhay pananampalataya. Nang hindi naman po tayo sinisiklot-siklot ng alon kung saan tayo tangayin. Marunong at kaya nating panindigan kung ano ang ating paniniwala. Hindi tayo basta tumatanggap ng iba't ibang doktrina na hindi natin tinitingnan kung yan ba ay totoo o tama o akma sa sinasabi ng Bible. Amen po ba? Hello! Hindi tayo pwedeng magturo ng puro blessing, mga kapatid. Dahil hindi yan ang tunay o totoong buhay Kristiyano. Kung totoo kang mananampalataya, hindi puro blessing. May mga pagsubok, may mga trials, may mga hamon. Kaya nga kailangan mong lumalim sa Word para kaya mo harapin ang lahat. Pero paano ka lalalim kung hindi mo siniseryoso ang salita ng Diyos? Kapatid, seryosohin mo. Dahil ilang minuto lang tayo, ilang oras lang. Mas marami yung oras na ginugugol natin sa mundo. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ang dali mong matukso. Bakit ang dali mong bumigay? Bakit ang dali mong magalit? Bakit ang dali mong magtampo? Bakit ang dali mong masaktan? Dahil ang mas pinapakain mo ang iyong flesh, hindi ang spirit. Amen po ba? Amen. Pag pinakakain mo yung spirit mo, kaya mo lahat. Masaktan ka man, dadaan lang. Parang ganito lang yun eh. Masugatan ka ng konti, maya-maya binabaliwala mo na. Pero pagka masyado kang concerned sa flesh mo, konting galos lang, grabe, napakalaking issue na sa'yo. Nadadamay na ang lahat. Amen? Hello! Kaya napakahalaga po ng word, napakahalaga ng salita ng ating Diyos na buhay. Ang sabi dyan, next, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Ama. Amen. So kung ano ang kaluwalhatian, anong kapangyarihan, karangalan, kadakilahan ng ating Diyos Ama, nakikita ito sa kanyang nag-iisang anak. Tingnan niyo po sa Hebreo, mag-focus tayo dyan. Chapter 1 verse 3.
Tama ba, anak ko? Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Hello? Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. So, sino tinutukoy doon? Si Jesus at ang salita. Isipin nyo, iniingatan niya anong sansinukob? Buong sanlibutan, buong mundo. Hindi lang yung Antipolo, hindi lang Maynila, buong mundo, buong universe. Tama ba ako? Buong mundo. Sa pamamagitan ng kaya makapangyarihan salita. Pagkatapos niyang, sino magawa nun? Sino may gawa nun? Ang Ama ba? Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So, sino yon? Si Jesus. Tao pa rin ba siya? Hindi. Lord siya. Paano ito mangyayari kung tao lang siya? Hindi siya pwedeng umupo. Hindi niya magagawang linisin tayo sa ating mga kasalanan dahil tao lang din siya. Like Mary. Ayan. Napunta ako doon sa Mary, pinaalala sa akin ng Lord. Tama lang na si Mary ay kilalanin natin na only blessed. Tama ba? The only blessed. Bukod tanging pinagpala sa babaeng lahat. Bakit? Sa lahat ng babae, siya ang napili na gamiting instrumento. Tama? Para ipanganak si Jesus. Pero hindi siya Diyos. Nagkakaintindihan? Kaya, pag hindi siya Diyos, dapat bang panalanginan? Hindi. Kanino ka dapat mag-pray? Kay Jesus. At maging si Jesus, anong sabi niya kay Mary? Babae. Tama? Babae. Parang gusto niya sabihin, tumahimik ka. Hindi ko pa panahon. Meron akong timetable, sabi niya. Kasi parang nag-a-advise si Mary as nanay. Nagsasuggest. Pero anong sabi ng Lord? Tumahimik ka. Tama? Sabi niya doon, may pagkakataon na sila, parang may ginawa si Jesus. And then si Mary ay... Sinabi niya po sa tao niya, nandito yung kapatid at saka nanay niya. Okay, Sabi ni Jesus, ang kapatid ko at aking nanay ay yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. So, hindi po dapat si Mary o Maria ay dalanginan. Hindi po, kasi tao siya. Si Mary mismo nag-worship. Tama? Nag-worship sa Diyos. At apaw-apaw ang kanyang kagalakan na bukod sa lahat na babae, siya ang napili. Siya ang napiling pinagpala. Pinagpala ang kanyang sinapupunan. Siya ang napiling bukod tangi sa lahat ng kababaihan. So, ang sabi dito, sa atin pong binasa, sana tayo? Nakita sa anak ang kaluwalhatian ng Ama, Hebreo, and then 1 John po, may John 1:14 sa ating teksto, balikan natin. Anong sabi dyan, kapatid? Magkatugma yan eh. Diyan sa 1:14, sabi niya, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. So si Jesus yon. Naging tao si Jesus at ang salita at ang Diyos ay iisa. Naging tao. Kaya nga sabi doon, the Word become flesh. Sa English version, di ba? Naging tao ang salita. Pero, still, nandun ang pagiging Diyos niya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, may magagawa ba si Jesus? Tao lang siya eh. Propeta, yung iba ang magkakilala sa kanya, propeta. Di ba? Guro lang siya, propeta. Pero ang sabi ni Jesus kay Peter, ikaw Peter, anong sinabi mo tungkol sa akin? Tama ba? Ano ang sagot ni Peter? Ikaw ang kaisa-isang anak ng makapangyarihang Diyos. Mapalad ka, Peter. Doon niya sinabi yun eh. Na mapalad ka, Peter, dahil hindi tao ang nagpahayag sa iyo niyan, kundi ang makapangyarihang Diyos. Kaya kung parang may mga time na pinagdududahan mo, sa Jesus, mag-pray ka. Lord, patawan. Tulungan mo akong unawain ang salita mo. Kaya pag binasa mo ang word, hingin mo ang patnubay ng Holy Spirit. So sabi dyan sa next, sabi niya, ibinigay na ng Ama, tama po ba? Ibinigay na ng Ama sa anak ang lahat ng, meron ba? Hello, anak. Ibinigay na ng Ama sa anak ang lahat ng
pamamahala, pamunuan, at kapangyarihan. Wala? Meron po. Okay. Nababasa niyo po ba? Okay, anong verse yan, kapatid? Ephesians chapter 2. 21. Okay, para mas malinawan natin yung sinasabi dyan. 21, anong sabi? Sa pamamagitan niya, tama po ba? Ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaunay-ugnay at naging isang templo na nakatalagha sa Panginoon. Okay. Dahil din sa inyong pakikipag isa sa Kanya, kayo man ay sama-sama itinatayo bilang tahanan ng Diyos Sa pamamagitan ng Espiritu. Pilipos. Aklat ng Pilipos chapter 2, verse 9 to 11. verse 9. Dahil dito, tama po ba? Siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anong sabi dyan? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, na nasa lupa, at na isailalim ng lupa. Okay, next. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. So nakita po natin yung kapangyarihan na meron ang Ama at ibinigay na sa Kanya, sa kay Jesus. Tama po ba? Ibinigay na sa ating Panginoong Jesus. Malinaw mga kapatid ko na hindi po galing kay Jesus lang mismo yon, kundi ito ay ibinigay na sa Kanya ng ating Ama sa langit. So, anong mission ni Jesus dito sa mundo? Number 1, ang mission ni Jesus dito sa mundo ay isinugo siya upang iligtas ang sakatauhan. Naniniwala po ba kayo ron? Amen. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. So, alam natin itong mga verse na to sapagkat, hello, John! Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos sa kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Okay? So siya lang ang pwedeng gumawa, wala nang iba. So yun yung mission ni Jesus. Yung tayo po ay iligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. So sino po yung maliligtas? Yung sumampalataya. No? Lahat ng tao subject para maparusahan. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, may pag-asa. Kapatid, may pag-asa. Merong kapatawaran ang iyong kasalanan kung ikaw ay mananampalataya na sapat ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para pambayad sa mga kasalanan mo. Number 2, isinugo upang Palayain tayo sa ilalim ng kautusan. sa pailalim ng kautusan. Sa aklat ng Galacia ba yan? Galacia chapter 4, verse 4 to 5. Okay, sige po, pakibasa sa aklat ng Galacia, chapter 4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos sa kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. So, ano yung mga kautusan na to? Ito yung 10 utos. Tama ba? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Ano pa? Huwag kang magnanakaw, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Ano pa yung isa? Huwag kang magsaksi, huwag kang maging sa di katotohanan, oo? Ano pa? Ano pa? Pero anong ginawa ng Lord? Diba? Ginawa niya na lang itong, sinamarize niya, no? Ginawa niya na lang sa 2 utos. Pinakamahalagang utos. Ano yung una? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip. At ano yung pangalawa? At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Isipin mo yun, ano? Yung 10 utos na yun, inano na lang ng Lord sa 2. Ibig sabihin, sa lahat ng yun, nandun na sa 2. Kasi nga naman, pag mahal mo ang Lord, di ka gagawa ng mga bagay na makakabigay sakit sa Kanya or makakabigay lungkot sa Kanya. Amen po ba? Gaya ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Mahal mo sarili mo, di ba? Di mahalin mo rin yung iyong kapwa. Sino ba ang iyong kapwa?
kung sino ang ating kapwa? Neighbors. Pwede? Kaaway mo? Kapwa mo? Kaya patawarin mo na. Amen? So makita po natin dyan yung katotohanan na sabi niya, sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Malinaw sa verse na dyan, na hindi lang siya basta tao, isinilang. Isinilang, sabi niya doon, isinilang ng Diyos ang kanyang anak, tama, isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ang layunin, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Tayo yun. Pinalaya na tayo dahil ano mo po ba? Ang namumuhay ayon sa kautusan, ang kasunod nito ay parusa. Dahil kahit gaano ka kagaling, kapatid, kahit gaano ka ka-righteous sa tingin mo sa sarili mo, hindi mo kayang sundin ng buo ang kautusan. Tama po ba? Number 1 na mahirap gawin, ano? Thou shalt not lie. Yun ang hirap, ano? Huwag ka magsinungaling. Ano pa? Thou shalt Oo, mahalin mo kaaway mo, hirap. Ano pa? Thou shalt not covet. Oo, huwag ka mga lunya. Hindi ganun kadaling ano. Pero salamat dahil lahat ng yon, napalaya na tayo ng ating Diyos sapagkat siya hindi basta tao lang, kundi siya ay makapangyarihang Diyos. Pangatlo po, isinugo siya upang gawin ang Kalooban ng Ama. kalooban ng Ama. So, kaya niya pinagdaanan lahat yun, mga kapatid. Hello! Pinagdaanan niya ang hirap, ang sakit, hanggang dumating sa punto na siya ay mag-alay ng kanyang buhay dahil ito ay pagsunod niya sa kalooban ng ating o ng kanyang Ama sa langit. Ano pong sabi diyan sa 38? Ako'y bumaba mula sa Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin, Ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. sa huling araw. Wow! Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakakita sa anak, andyan ba? At sumampalataya, kasi hanggang 40. At sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Wow! Ang sarap po ng verse na yon. Ang katotohanan, si Jesus lang ang pwedeng gumawa nito. Wala na pong iba. So, kung tao lang si Jesus, magagawa niya ba ito sa atin? No! Sayang yung ating pananampalataya. Sayang yung ating mga ginagawa. Sayang yung relihiyon mo. Kung yun ang turing mo sa kung ano ka meron ngayon. Salamat dahil hindi ito relihiyon, kundi ay relasyon sa Diyos. Dahil ikaw ay may relasyon na sa Diyos, naiintindihan mo na kaya pala namatay si Jesus para sa mga kasalanan ko. Para sa mga kahinaan ko. Dahil wala nang ibang pwedeng ibayad. Hindi pwedeng ibayad ang sakripisyo ko. Hindi pwedeng ibayad ang pagluhod ko mula rito hanggang Baklaran. Hello! Hindi pwedeng ibayad ang pagpahampas ko tuwing, ano ba yun? Semana Santa. Hindi kaya. Pag ginawa mo yun, kapatid, iniinsulto mo ang Diyos. Sinasabi mo sa Kanya, Lord, napakadami kong kasalanan. Lagpas pa sa taas ko. Kaya kailangan gawin ko to para sure sa heaven ang punta ko. No. Tapos na. Binayaran na ng Panginoon lahat. Kasalanan mo noon, ngayon, at magiging kasalanan, bayad na. Anong kailangan mong gawin? Magpasakop ka sa kalooban ng Diyos. Tanggapin mo siya bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay mo ngayon na. Dahil hindi mo hawak ang bukas. Hindi mo alam ang buhay. At ikaw naman na tumanggap na sa Panginoon, magpatuloy, alamin, tuklasin, palawakin, palalimin ang iyong pagkakilala sa iyong Diyos. Hindi siya tao, siya'y makapangyarihang anak ng Diyos. Kung ano ang kaluwalhatian ng Ama, nasa kanyang anak na si Jesus. Amen? Ang Diyos at ang salita ay iisa, at ang salita ay nagkatawang tao, which is si Jesus. So pag hindi natin ito naiintindihan, madali po tayong matangay na mga doktrinang wala at ang layo sa sinasabi ng Biblia. Kaya mahalaga pong iniintindi
inuunawa, inaaral kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos about Jesus. Alam mo, kapatid, dapat kung ano ang stand mo sa pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Nagkakaintindihan po ba, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa ating pong pagtatapos, ang sinasabi dyan, meron ba? Ang Mga talatang nabasa Ay napapatunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Amen. 1 John 1, verse 1 to 4, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig, nakita, napagmasdan, at nahawakan. Ang palad nila, no? Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatututuhanan namin at pinapangaral sa inyo, sa atin. Ang buhay na walang hanggan na kasama ang Ama at nahayag sa amin. Pinahayag na namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. So si John pa rin ang nagsusulat dyan. John the Beloved. John the Beloved. Ano? John the... tama. Beloved. Kasi yung kaninang John the Baptist. John the Baptist yun. Yung John chapter 1 verse 14 na ang sabi doon, the Word become flesh. Ang salita ay nagkatawang tao, which is si Jesus Christ. So mga kapatid ko, lagi po natin itanim sa puso natin, si Jesus ay Diyos. Nag-iisang anak ng Diyos, nagkatawang tao dahil sa ating mga kasalanan. Ganun tayo kamahal ng ating Ama. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Nagkakaintindihan po ba? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Praise God! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Dahil makapangyarihan ang salita mo, dahil ang sabi mo ang salita at ang Diyos ay iisa, kasama na ng Diyos ang salita sapagkat ang salita ay Diyos. Thank you, Lord, sa katotohanan yan. Maraming salamat sapagkat tunay na kalooban mo na malawak at maintindihan namin, maunawaan namin ang katotohanan ito na hindi kami malito sa iba't ibang mga katuruan na aming nakaharap na o maaring naturuan na kami, Lord, ng mga aral na taliwas sa tinuturo ng Biblia. Lord, I pray na kayo po ang patuloy na mangusap sa puso ng mga anak mo. Tulungan mo sila na patuloy na saliksikin ang salita mo, pahalagahan ang bawat word sa puso nila, at ito ay patuloy na palaguin sa tulong ng Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, sa maraming pagpapala, apaw-apaw, siksik at tiglig na blessing spiritual na nagmumula sa iyo. Kayo po kumumpleto ng mensahe ito sa aming mga puso, sa iyong mataas na papuri at pagsamba. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Salamat, Ama sa langit. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen and amen. Hallelujah. Glory to God. Yun. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Isa po munang malakas na palakpak sa ating Diyos. Praise the Lord. So ngayon po tayo po ay pinagpala na ng salita ng Diyos. Dumako na po tayo sa isang panggawain. Tayo naman po yung magbabalik ng pagpapalang ating natanggap sa buong isang linggong nagdaan. Samahan niyo po ako. Ako po ang maglilid ng ating tithes and offering para po sa linggong ito. Tayo po ay makibukas sa aklat ng Timoteo chapter 6 verse 17 to 18. First Timothy ba? Yes po, 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 18. Okay. Ang mayayaman. Ang mayayaman sa ibang version po yata sa akin, Pastora. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak.
na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Praise the Lord. So, dito po, nabanggit, di ba, sabi, ang mga mayayaman sa sanlibutan ito. So, yung first question, sino-sino po ba tong mayayaman na to? Sila Bill Gates lang ba to? Mark Zuckerberg lang ba to? Elon Musk lang ba to? Manny Villar lang ba to? Sino po dito sa atin yung mahirap magtaas ng kamay? Ay! Praise God. Hindi, sa atin po, kasama po tayo sa mga mayayaman, kapatid. Sabi ni ba, God will supply all my needs. Needs yun needs. Hindi God will supply all my wants. Magkaiba ang wants at needs. So kapatid, kung ikaw ay nakakakain 3 beses sa isang linggo, kawawa pala yung mga batang followers. Hindi ko makain ng 3 beses sa isang araw. So kung tayo'y kumakain, kung tayo'y nandito, buhay pa tayo dahil may pagkain tayo sa isang buong linggong nagdaan, kapatid, mayaman ka. So kasama ka dito sa mga kinakausap ng ating Panginoon. So yung tinuturo dito is huwag tayong manangan sa kung anong kayamanan na meron tayo, sa mga bagay na kaya natin i-provide sa sarili natin, bagkus maging maibigin tayo sa pagbibigay upang maibalik natin yan sa Panginoon. Di ba? Malakias chapter 3 verse 10. Madalas yan. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa ating templo. Sa pamamagitan po ng pagbibigay, nalulugod po natin at nalubigyan po natin ang kaluguran ng ating Panginoon sapagkat nagiging part po tayo ng Great Commission, which is ano yan? Humayo. At gawin yung alagad ang lahat ng Yes. Amen. So, hindi man po tayo yung mismong nagiging paa ng body of Christ, pero kasama po tayo sa mga nagkakaroon ng kontribusyon ng ambag upang magampanan po natin yung calling ng ating Panginoon. And kasunod ng chapter 3 verse 10, subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So kung meron dito na gustong mabuhusan ng masaganang pagpapala, this is the time mga kapatid, tayo po'y magbigay sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord.
kailanman, Panginoon, na Ikaw na aming Diyos ay tapat habang buhay, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sapagkat sapat na po ang mga pangako mong ito upang aming panghawakan, Panginoon. Sapat ang mga pangako ito upang hindi po kami mag-alinlangan, Lord Jesus, sa mga araw na darating. Bagkus, magkaroon po kami, Panginoon, ng full confidence, Lord Jesus, na kami ay patuloy na magpo-prosper sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Lord, maraming salamat po sapagkat muli pinaalala mo po sa amin kung gaano kami kapalan, Panginoon, na kami mayaman, Lord Jesus, sapagkat kami nananatili sa iyo, Panginoon. Ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, sa mga oras na ito, lumalapit po kami sa iyo na may pagpapakumbaba, Panginoon. Muli po namin inaangat sa iyo ang aming mga ikapo, Panginoon, na narito sa iyong banal na harapan, Panginoon. Unat higit, Lord Jesus, nagpapasalamat po kami sapagkat nagkaroon po kami ng pagkakataon na kami po'y makiisa, Panginoon, sa aming pong pagbabalik ng pasasalamat sa iyo, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sapagkat isa pong pribilehiyo na magkaroon kami ng part, Panginoon, sa pagtupad ng plano mo, Panginoon, sa libutan ito, Panginoon. Ang calling mo po sa amin, Lord Jesus. Ang aming pong dalangin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magpala sa bawat isa, Panginoon, nang sa gayon patuloy kaming magamit upang pagpalain ang gawain mo, Panginoon. Nang sa gayon, Lord Jesus, mas marami pa ang maabot ng mga salita mo, Panginoon, at mas marami pang kaluluwa ang aming maihatid sa iyong banal na harapan, Lord Jesus. Higit sa anumang aming natatanggap, Panginoon, tunay na kagalakan po ang aming natatanggap, Lord Jesus, sa tuwing kami ay nakakapagdala ng kaluluwa sa iyong banal na harapan, sapagkat isang kaluluwa na naman, Panginoon, ang naligtas, Panginoon, sa impyerno, Lord Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Muli, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon, at sa iyo lamang po namin ibinabalik ng maingat ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Announcement po, short announcement po. May nag-donate po ng mga gamit, ay damit galing sa UK times 2. UK times 2. Okay. So, mamaya dadalhin dito, kaya handa nyo na yung sako nyo. Unahan na ito. First come, first serve po. Sa lahat ito. Sa lahat, sa pwede. Kung may magustuhan nyo. Yung iba kasi nauna na po eh. Sensya na po kayo. Pinilihan mo na pala eh. Hindi, konti lang. Yung dalawang sako lang joke lang. So, yan na po. Yan po yung announcement. Ito po. Sa TV lang po ito. Praise God! Papapala po yun. So, sayang wala yung iba nating mga kapatiran na hindi na natin kailangan bilhin yun, di ba? So, makapili tayo ng magagamit natin araw-araw or pang church, di mas mainam. So, pasalamatan natin ang Panginoon. Saan galing yan, kapatid? Sister Sally? Anong kiss mo mali? Okay. So, sa family ni Sister Sally. So, ayan. So, tayo po ay nakakadama ng tunay na kagalakan sa kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung saan dito natin nakikita na nag-extend tayo ng mga pagpapala na ating natatanggap dahil yun po talaga yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po? So, salamat sa Lord sa buhay ninyo. Okay na po ba? Pwede na ba tayo mag-closing prayer? Amen! Amen! Tayong lahat kayo tumayo. May prayer meeting po tayo pag Friday dito sa church. So, sabi ni Alice, ang labas daw niya ay alas 7 na. Sakto yun. 7:15. So, 7 na tayo mag-start. Abangan na kami ng bawa niya. 7:15 na kasi MWF yung kanyang. Kaso, ano ba ang prayer meeting natin mga kapatid? 7 or 6? Oh, hindi natutuloy. 7 talaga. So, hindi niya alam yung bahay ni Giselle. Hindi. Susunod namin doon. Nakakita namin sa school niya. Dadaanan ka sa school mismo. Ganun ka ka-special. Tapos ihahatid ka naman. So, no worry. No worry. Okay, let us pray na. Panalangin natin ang ating mga kapatiran. Ang mga kabataan, pag nawala ang isa, wala lahat. Para nag-uusap-usap. Kanina tinawagan mo ang mag-isip lang.
Paalis na po kami ng bahay. Oh, sayang. Then, si Dad na po, wala akong kasama. Sayang ano, si Juan? Si... Ang time is ano po nagagawin sa akin natin, Lord. Ay, hindi daw. Okay. Okay, let us pray na po. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain mo. Salamat una sa lahat sa presensya mo. Thank you, Lord, sa presence ng Holy Spirit. Salamat sa spirit of praise and worship. Thank you, Lord, sa spirit of joy. Salamat, Lord, sa spirito na nagbibigay sa amin ng lakas, ng tapang, ng tatag, upang harapin ang lahat ng mga hamon sa buhay. Dahil taglay namin ang katuparan ng pangako mo, O Diyos, sa aming mga puso. Maraming salamat sapagkat patuloy naming nakikilala ang katotohanan na ang aming Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Siya hindi basta tao lang, kundi siya'y nag-iisang anak ng Diyos. At kung anong katangian meron ng Ama, ay siya rin katangian ng aming Panginoong Yesus. Kaya naman po, papuri, pasasalamat, ibinabalik namin sa inyo. Salamat, Lord, sa buhay ng mga anak mo. Thank you, Lord, dahil patuloy na naroon